Nagsisimula ang kwento sa isang matandang lalaki na nababalot ng dugo, at ang ating bida na si Mok Gyung-won ay nasasaksihan ng pagkamatay ng kanyang lolo. Ang kanyang lolo ay pinutol sa kalahati, at napagtanto ni Gyung-won na wala siyang nadaramang lungkot kahit nakita niya ang pagkamatay ng kanyang lolo, kahit pa ito ang tanging pamilya niya. Pinagsisisihan niya na hindi man lang siya naging mabuting pamilya sa kanyang lolo. Ngayon ay naalala niya ang masasayang panahon kasama ang kanyang grandpa noon. Sumisigaw siyang nakakita siya ng Spirit Connection Herb, at pinapurihan siya ng kanyang lolo sa kanyang pagsusumikap at sinabi na maaari silang kumita ng 5 man lang na niyang mula rito. Ipinaliwanag ni Gyung-won na may lungga ng fox sa tabi kung saan niya nakuha ang halamang iyon, pero wala roon ang inang fox, tanging mga sanggol lamang. Tinanong siya ngayon ng kanyang lolo, pinatay mo ba ang mga sanggol? Sumagot siya, bakit ko naman gagawin iyon? Malulungkot ang ina kong malalaman niyang patay ang lahat ng anak niya. Muling pinuri siya ng kanyang lolo at pinapromise sa kanya na huwag niyang ibubunyag ang kanyang tunay na likas na katangian na itinatago niya sa sarili niya sa kahit kanino. Balik sa kasalukuyan, ay galit na galit si Gyung-won at sumisigaw na patawad dahil hindi na niya kayang panindigan ang pangakong iyon. Pagkatapos ng ilang araw, sa lungsod na tinatawag na Jongyang County, ay isang karwahe ang naglalakbay na may mga preso. Nilalait sila ng mga tao sa lungsod dahil sa kanilang masasamang gawain, ngunit nagulat ang lahat na may isang batang lalaki rin sa loob ng karo. Nagbubulungan sila, ano kaya ang ginawa niya para mapasama sa karo? Mula sa isang inn, ay isang middle-aged na lalaki mula sa Murem ang pinagmamasdan ang pangyayari at sinabing mukhang bagay siya sa posisyon ng young master. Ngunit tumutol ang isang informer sa mesa, sinasabing hindi siya akma sa papel na iyon dahil baka mas masahol pa siya kaysa sa mga preso. Tinanong ng lalaking Murem ang kwento ng bata, at sinabi ng informer na tinatawag ang batang iyon na side killer demon dahil nakapatay na siya ng mahigit 50 katao gamit lang ang isang karit. Kailangan ng Murem guy ng isang tauhang bata, isang taong walang pakialam ang iba kung mamatay man siya. Sa sandaling iyon, ay may tumapon ng bato sa batang nasa loob ng karo, sinasabing dapat siyang tumanggap ng banal na parusa sa kanyang krimen. Lumitaw ngayon ang mukha ng bata, at siya ay walang iba kundi si Gyung-won. Nang makita ang mukha ni Gyung-won, ay namangha ang lalaki mula sa Murem at umalis sa inn, sinasabing siya ang perpektong kandidato. Sa Golden Jade Hall kung saan kinukulong ang mga preso ng county, ay pinagsisisihan ni Gyung-won na naging padalos-dalaw siya. Natagpuan na niya sa wakas ang pumatay sa kanyang lolo, isang taong nakatikip ang mukha ng sombrero. Ngunit wala siyang nagawa dahil napakahina pa niya. Naiintindihan niya ngayon na kailangan niyang matuto ng martial arts para talunin ang ganoong kalakas na kalaban. Ngunit naiisip niyang hindi na siya magkakaroon ng pangalawang pagkakataon upang muling makita ang taong iyon dahil preso na siya. Biglang lumitaw ang usok mula sa labas ng Jade Hall. Nakilala ni Gyung-won ang usok dahil nakakain na siya ng iba't ibang uri ng mga halamang gamot habang kasama ang kanyang lolo, na pagtanto niyang ito ay sleep aroma. Nakatulog si Gyung-won, at may estrangherong pumasok sa selda at binuksan ang mga tanikala sa kanyang mga binti. Ngunit gising pala si Gyung-won at agad niyang inatake ang estranghero at tumakas mula sa selda. Iniisip ni Gyung-won na nakaalis siya dahil sa sobrang pangit ng pagkahalo ng mga herbs. Sa isang iglap, ay bigla siyang nanigas, isang epekto mula sa estrangherong nasa likuran niya na walang iba kundi ang Murem guy. Mabilis niyang inatake si Gyung-won at napabulwak ng dugo ang ating bida, napansin niyang martial artist pala ang taong ito. Sa sandaling iyon, ay isang binata ang lumitaw sa Jade Hall at tinawag ang Murem guy na si Guard Cam at tinanong kung siya ba ang kandidato. Sumagot si Guard Cam na siya nga, at binuhat siya. Ibinunyag ngayon ng binata ang kanyang mukha at sinabi, kamukha ko siya ng eksakto. Nagulat ang ating bida kung bakit magkamukhang magkamukha sila sa itsura. Masayang-masaya ang binata at sinabi niyang nakakagulat ang reaksyon ni Gyung-won. Sinabi niya kay Gyung-won kung gaano kawalang katarungan ang buhay, na kahit magkapareho sila ng mukha, ay siya ay young master at si Gyung-won ay isang preso. Hindi maintindihan ni Gyung-won ang sitwasyon. Ngunit inalok siya ng binata ng pagkakataong maging pangatlong young master ng Great Mocksword Manor, ang maging stand-in ng young master na nasa harapan niya. Sinabi ng young master ang mga benepisyo katulad ng masasarap na pagkain, magagandang lingkod at komportableng kama, mga pribilehiyong hindi naranasan ni Gyung-won kailanman.
At kapag tapos na ang stand-in period, ay makakakuha si Gyung-won ng maraming ginto. Inalok rin siya ng young master ng isang pil. Tinanong ng ating bida, lason ba ito? Sumagot ang young master, paano ka namin pagkakatiwalaan ng bulag kung ikaw ay isang mamamatay tao? Idinagdag ni Guard Cam na makukuha niya ang antidote pagkatapos magawa ang misyon. Naisip ni Gyung-won ang kanyang lolo at napagtantong binigyan siya ng pangalawang pagkakataon para maghiganti. Nilunok niya ang pil, kaya pinuri siya ng young master at inutusan si Guard Cam na alisin ang pressure points at posos. Sumunod si Guard Cam at pinalaya si Gyung-won. Nakaramdam si Gyung-won ng kaunting ginhawa at lumakad palabas ng kulungan habang inaakay palabas ni Guard Cam. Paglabas nila, ay sinabi ni Guard Cam na manahimik sila at tumingin siya pabalik. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, ay bigla niyang inikot ang ulo ng young master at pinatay ito agad-agad. Sinabi ni Gyung-won kay Guard Cam na patay na ang peking young master. Bago ito, ay balikan muna natin ang nangyari bago maaresto si Gyung-won. Noon ay nagsisisigawan at nagtatakbuhan ang mga tao palayo kay Gyung-won. Hawak-hawak kasi ng bida ang isang ulo at sinabing nakakatuwa ito habang ang lahat ay nanginginig sa takot at nagmamakaawa na tulungan sila. Walang pag-aatubili si Gyung-won at pinagtataga ang lahat sa kanyang daraanan na mingiti sa kanyang mukha. Sinabi niyang ito ang kanyang tunay na likas na katangian na sinabi ng kanyang lolo na huwag niyang ilalantad. Ngayon niya naiintindihan na ngumingiti siya habang pumapatay ng mga tao, at ngayon niya lang tunay na naunawaan ang tinutukoy ng kanyang lolo. Hindi niya alam kung ang tunay na likas niya ay masama o hindi, basta pumapatay siya dahil sa kasiyahan. Sa sandaling iyon, ay may isang taong sumipa kay Gyung-won mula sa gilid, nakatikip ito ng sombrero. Hindi kita ang mukha niya, ang peklat sa kanyang kaliwang mata lamang ang nakikita ni Gyung-won. Nagulat ang lalaki na nakaligtas si Gyung-won, kaya agad na napagtanto ni Gyung-won na delikado ang taong ito. Hinugot ng lalaki ang kanyang espada at napagtantong hindi pa marunong ng martial arts si Gyung-won. Ngunit sa hindi maipaliwanag na paraan, ay nakaligtas si Gyung-won sa kanyang ultimate attack. Hinawakan ng lalaki ang leeg ni Gyung-won at namangha kung paano nakasilip ang isang batang walang kaalam-alam sa martial arts sa kanyang grupo. Sinaksak ng lalaki si Gyung-won at sinabing hindi dapat nabubuhay ang ganitong talento. Nabulwak ang dugo ni Gyung-won at pinatay siya ng lalaki. Ngunit sa kung anong paraan, ay nakaligtas siya at naaresto. Sa wakas, ay nagkaroon siya ng pangalawang pagkakataon at pinatay ang young master. Galit na galit ngayon si Guard Cam, hinawakan niya ang leeg ni Gyung-won at tinatanong kung bakit niya iyon ginawa. Ngunit sagot ni Gyung-won ng kalmado na mas mabuting alisin ang mga hindi kailangang panganib na maaaring pumatay sa kanya. Nagulat si Guard Cam at tinanong, hindi mo ba inisip na maaari kitang patayin? Ngunit sagot ng matalinong bida na patay na sana siya kung ganoon ang plano ni Guard Cam, at inaakala rin niyang wala namang attachment si Guard Cam sa young master. Hindi makapaniwala si Guard Cam kung gaano katalino ang batang ito. Ibinaliktad niya si Gyung-won, kinuha ni Guard Cam ang kanyang kutsilyo at binalaan si Gyung-won na papatayin na niya ito ngayon. Tinanong siya ni Gyung-won, kailangan ba talaga? Dahil nainom na niya ang lason at si Guard Cam ang may hawak ng antidote. Ibig sabihin, ay wala siyang pagpipilian kundi ang sumunod. Nag-isip si Guard Cam at nagdesisyong huwag patayin si Gyung-won. Idineklara niyang simula ngayon, ay ikaw na si Mok Gyung-won. Ngumiti si Gyung-won nang may kasamaang isip, iniisip ang kanyang paghihiganti. Dinala siya ni Guard Cam sa Mock Sword Manor at ipinaliwanag ang mga limitasyon. Hindi dapat makipagkita si Gyung-won sa mga tao ng Manor, at kailangan niyang kunin ang antidote kada 24 na oras o gagalaw ang lason at mamamatay siya. Kung gagawa siya ng gulo, ay hindi niya makukuha ang antidote. Pagkatapos ng pangyayari, ay iniisip ni Gyung-won kung gaano siya kapalad na nakaligtas sa saksak at nakakuha ng bagong buhay. Magpapanggap siyang young master at magsasanay ng martial arts upang makaganti sa pumatay sa kanyang lolo, at papatayin niya ang lalaking iyon sa parehong paraan. Kinabukasan, kahit may bagong buhay siya at pagkakataong matuto ng martial arts, ay iniwan ni Guard Cam ang isang bantay na magbabantay kay Gyung-won. Ang bagong bantay ay si Go-chen, disipulo ni Guard Cam. Iniisip ni Go-chen na lamambot si Guard Cam dahil ano bang espesyal sa batang hindi man lang marunong ng martial arts.
Kagabi, ay nagulat si Go-chan na pinatay ni Gyung-won ang orihinal na Mok Gyung-won. Ngunit sagot lang ni Guard Cam, bantayan mo lang siya at siguraduhin hindi siya aalis dito habang gumagawa ako ng bagong plano. Kapag handa na ang plano, ay itatapon nila si Gyung-won at papanig sa iba. Ngunit sabi ni Go-chan, ay pinainom nila ito ng lason kaya susunod naman siya. Tumutol si Guard Cam, hindi siya madaling hawakan dahil kahit nasa bingit ng kamatayan, ay nagawa niyang patayin ang Young Master. Napakamot ulo si Go-chan dahil hindi niya kayang salungatin ang utos ng kanyang master kaya nagbantay siya sa labas. Sa loob ng kwarto, ay iniisip ni Gyung-won kung bakit kailangan nila ng stand-in at bakit iniwan lang ni Guard Cam ang isang bantay. Naiintindihan niyang hindi talaga nila kailangan ng stand-in, ibig sabihin ay may iba pa silang plano. Agad niyang naisip na balak tumalikod ni Guard Cam. Binuksan ni Gyung-won ang pinto kaya tinanong siya ni Go-chan kung saan siya pupunta. Sagot ni Gyung-won, ay gusto lang niya ng sariwang hangin at may mga tanong siya para kay Go-chan. Ngunit binalaan siya ni Go-chan na bumalik sa loob, hinawakan niya ang kwelyo ni Gyung-won at itinulak siya pabalik. Ngunit nadiskubre ni Gyung-won na mas mahina si Go-chan kaysa kay Guard Cam, kaya agad niyang ibinaliktad si Go-chan ng eksakto kung paano siya ginawa ni Guard Cam at sinubukang eselyo ang lahat ng kanyang pressure points. Hindi makagalaw si Go-chan sa sitwasyong iyon. Pagkatapos ay ginamit niya ang buong lakas niya upang makagalaw, at sinubukan ni Gyung-won muli na eselyo ang kanyang mga pressure points habang sinasabi na ginaya niya ng eksakto ang mga galaw ni Guard Cam at hindi iyon madali. Ngayon ay naintindihan na ni Go-chan na tama si Guard Cam, na isang tunay na halimaw si Gyung-won. Ngayon ay binablackmail ni Go-chan si Gyung-won tungkol sa lason, na kung hindi niya ibibigay ang neutralizer, ay mamamatay si Gyung-won. Inutusan niya itong umalis ngunit kinagat ni Gyung-won ang kanyang daliri at pinainom niya kay Go-chan ang kanyang dugo. Napatigil si Go-chan sandali at sinubukan niyang paikutin ang kanyang panloob na enerhiya upang ilabas ang lason. Ngunit ang hindi niya alam ay nalunok niya ang dugo ni Gyung-won, at ang dugong iyon ay naglalaman ng napakaraming katangiang nakalalasan dahil si Gyung-won ay nag-eksperimento na sa lahat ng uri ng lason mula pagkabata pa lamang kasama ang kanyang lolo. Kaya ang kanyang dugo ay naging isang natatangi at kakaibang uri ng lason mismo. At kaya ring sabihin ni Gyung-won kung anong mga halamang gamot ang ginamit sa isang lason base lamang sa pag-amoy o pagtikim. Kaya karamihan ng mga lason ay walang epekto kay Gyung-won. Para maging malinaw, ay hindi niya talaga kailangan ng antidote mula sa simula. Ngayon ay si Gyung-won naman ang nagbablackmail kay Go-chan na ipaliwanag nito sa kanya ang tungkol sa Mok Sword Manor, kung hindi ay hindi niya gagamutin ang lason ng kanyang dugo. Natatakot si Go-chan na ang kaharap niya ay isang demonyo. Pagkatapos, sa silid ng master ng Mok Manor, ay naghahanap ang doktor ng solusyon para sa isang karamdaman na kinapitan ng Mok Master na si Mok Inden. Ginamit ng doktor ang lahat ng kanyang karanasan at iba't ibang uri ng halamang gamot, ngunit hindi makahanap ng solusyon. Kapag namatay si Mok Inden dahil sa sakit na ito, ay magkakaroon ng labanan para sa pagmamana dahil hindi pa pumipili ang master ng kanyang magiging tagapagmana. Pagkatapos ay pumasok sa silid ang unang asawa ni Mok Inden. Mahal na mahal niya ang kanyang anak kaya gagawin niya ang kahit ano upang masiguro na makukuha nito ang posisyon ng master. Binati siya ng doktor at ipinaliwanag na kulang ang kanyang kaalaman kaya hindi niya mahanap ang lunas. Sinabi ng unang asawa na tumawag siya ng isang shaman upang magsagawa ng shamanistic arts para pagalingin ang mahiwagang karamdaman. Tumutol ang doktor na ang shamanism ay walang iba kundi isang maling paniniwala. Gayunpaman, ay walang pakialam ang unang asawa at pinaalis ang doktor. Naniniwala siya na magagamot ang karamdaman sa pamamagitan ng shaman at inutusan niya na walang sinuman ang dapat papasukin sa main hall. Ipinaliwanag ni Go-chan na ganito ang sitwasyon sa manor. Pagkatapos, ay nagtungo si Gyung-won kasama si Go-chan upang makita ang master ng manor.